Niyanig ng magnitude 6.3 na lindol ang Taiwan ngayong araw. Pinakamalakas yan sa mahigit 200 pagyanig doon mula nang mamisala ang magnitude 7.2 na lindol itong April 3. Ang lagay ng mga Pilipino roon sa pagtutok ni JP Soriano. Biglang umuga ang gusaling ito sa Taiwan. Hanggang sa tuluyang bumigay. Aakalain namang may malakas na hanging dumuyan sa mga kabling ito. Pero lalong lumakas ang uga hanggang pati ang katabing puno ang yumanig. Sa loob naman ng bahay na ito, nagtumbahan ng magkakapatong na libro. Dahil napalayan sa magkakasunod na lindol na muling tumama sa Hualien, ang naging sentro rin ng magnitude 7.2 na lindol nitong April 3. Ang mga major quake ngayong araw, kabilang ang pinakamalakas na nasa magnitude 6.3, hiwalay pa sa posibleng aftershocks ng April 3 quake. Kasabay ng pagsisikap na makabangon sa naunang lindol, ang tuloy na inspeksyon ng mga otoridad sa mga gusali. Ang hotel na ito nasira noong April 3, pero ngayon tuluyan ng tumabingi dahil sa magkakasunod na pagyanig. No reported injuries or deaths on the part of the Filipinos in Taiwan, and we hope it stays that way. Sa kabuuan, simula nang mangyari ang lindol sa Taiwan noong April 3, nasa 16 na ang nasugatang Pilipino, pero ligtas at stable na lahat. Nagsagawa na ng relief good operations ang DMW at MECO sa Taiwan sa mahigit 1,000 OFWs na apektado ng lindol at nakikipag-ugnayan din sa Filipino community, lalo na sa Hualien. Schools are closed today and some offices in Hualien area are closed because there are landslides. And many of the roads actually are not passable. Sa datos ng MECO, mahigit 150,000 ang mga OFW sa Taiwan na karamihan ay factory workers. Para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras.